Sa Bagyong Dante, may low pressure area pang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang update dyan at sa magiging lagay ng panahon, ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat Mel, mga kapuso, naging bagyo na nga po yung isa sa dalawang low pressure area na minomonitor natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility at magpapatuloy pa po ang maulang panahon sa mga susunod na araw. Huling namataan ang Bagyong Dante sa layong 1,130 kilometers, silangan po yan ng Northern Luzon. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 45 kilometers per hour, yung pagbugso naman nito 55 kilometers per hour at kumikilos po yan pa north-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At ayon po sa Pag-asa, patuloy po itong kikilos pahilaga o di kaya naman po pa north-northwest. Dito po yan sa Philippine Sea ngayong gabi o bukas, saka po ito magno-northwest at tutumbukin naman ang bahagi po ng Ryukyu Islands at East China Sea. Posible po makalabas din yan sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes o di kaya naman sa Biyernes kung hindi po gaanong malaki ang maging pagbabago sa pagkilos nito. Yung isa pang low pressure area huli namang nakita yung po ay 155 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. At dalawang senaryo po ang posibleng mangyari dito sa low pressure area. Yung LPA na ito, kikilos po yan pakanluran papunta po dito sa may West Philippine Sea at dito posible po yang mabuo bilang panibagong bagyo. At yung isa namang senaryo pa, sasanib po ito dito sa sirkulasyon ng Bagyong Dante gaya po nung nakita natin doon sa forecast nitong mga nakalipas na araw. So patuloy po nating imomonitor kung alin sa mga senaryo na yan yung mangyayari doon sa low pressure area. Hinahatak po ng Bagyong Dante at ng low pressure area yung habagat, kaya naman po mararanasan pa rin po natin yung mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Samantala, base po sa inisyal na datos ng Pag-asa, tingnan naman po natin yung rainfall record natin itong mga nakalipas na oras. Nasa 285.5 millimeters po ang ulan na ibinuhos po ng habagat mula po yan 8 a.m. kahapon hanggang 8 a.m. po kanina, July 22. At ayan po, mas mataas naman po dito sa may Sangli Point, Cavite. Umabot po yan 382.1 millimeters. Mas marami pong mga pag-ulan ang inaasahan po natin sa mga susunod na oras dahil po yan sa habagat. Pero titingnan pa po natin kung maaabot po natin yung ganito karami. Ay kung ikukumpara po natin noong may bagyong Ondoy ay mas mababa naman po ito pong naitala natin. Dito po yan sa Quezon City. Lagpas 300 millimeters of rain po kasi yan sa loob lamang ng 6 na oras. So ito pong ating record dito ay within 24 hours po yan at yung sa Ondoy 6 na oras lang po ito. Base po sa datos ng Metro Weather, magpapatuloy po yung mga pag-ulan. May pag-ulan po ngayong gabi. Dito po yan sa Northern at pati na rin po sa may Central Luzon. Ganon din dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin po dito sa Bicol Region. Ilang bahagi po ng Panay Island at ganon din sa may Samar Provinces. May mga malalakas sa pag-ulan pa rin na posible pong magpabaha o di kaya naman magdulot po ng landslide. Kaya maging alerto pa rin. Magtutuloy-tuloy po ang mga pag-ulan bukas ng umaga at marami na pong mga matitinding ulan na ibabagsak dito po yan sa may Northern Luzon, gaya po dito sa may Ilocos Provinces, Cordillera, ganun din dito sa may La Union, Pangasinan, ganun din dito sa may Central Luzon, kasama po ang Zambales at Bataan, Calabarzon, Mimaropa, lalo na po dito sa may Mindoro Provinces at pati na rin sa ilang bahagi po ng Bicol Region. Sa hapon, malawakan na po yung mga pag-ulan at malalakas pa rin po ang buhos. Makikita po natin sa mapa, meron po mga nagkukulay pula, so ibig sabihin po yan, yan po yung mga intense na mga pag-ulan inaasahan po dito sa Northern Luzon, meron din po dito sa may Mindoro Provinces at ilang bahagi po ng Bicol Region. Kaya doble ingat dahil mataas po ang banta ng mga pagbaha kapag nagtuloy-tuloy po yung mga matintinding pag-ulan. May mga pabugso-bugsong ulan din po dito sa Metro Manila bukas ng umaga pa lang. Yan po mga kalat-kalat na mga pag-ulan po yan at magpapatuloy po ito sa hapon at gabi sa mas maraming lungsod. Kaya patuloy po mag-monitor ng rainfall advisories ng Pag-asa. Umaga sa Visayas bukas, may chance rin pong ulanin ito pong Panay Island, pati na rin po dito sa may bahagi po ng Samar and Leyte provinces. Ganoon din dito sa ilang pong parte ng Negros Island region. Kalat-kalat po yung mga pag-ulan pero posible rin yung mga malalakas sa ulan. Mas marami nang ulanin sa Visayas sa hapon at posible na rin po yung mga pag-ulan na yan dito sa may Cebu, dito rin po sa ilang bahagi ng Mindanao kasama po ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Meron po mga kalat-kalat na ulan kaya doble ingat pa rin po ang mga residente dyan.
At yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.